Magandang gabi po sa inyo lahat. Himayin po natin ang gospel ngayong araw. Sino pong nakakaalala sa first reading 2 Sundays ago? Wala. Ako rin. Nabasa ko lang kanina. Nabasa ko. Hindi, naalala ko. Hindi lang ako sure kung first Sunday, last Sunday or 2 Sundays ago. Pero naalala ko na 2 Sundays ago pala. Anyway, yung first reading nung Sunday na iyon ay sabi ni Sirach, God has set before you fire and water. Na ang ibig sabihin ng ating mga desisyon ay umiikot lamang sa dalawang bagay. Buhay, kamatayan, tama o mali, darkness and light. Parang ganun lang. At ngayong araw sa ating unang sentence, ito yung opening words ni Matthew. I tell you, if your sense of right and wrong is not keener than that of the lawyers and Pharisees, right and wrong. Mahalaga sa buhay na alam natin ang tama at mali. Pero hindi po nagtatapos dyan, ha? Hindi lang na alam natin ang tama at mali. Ang galing ni Jesus magturo kasi pag nagtuturo po siya, sasabihin niya tama o mali. Tapos magbibigay siya ng example. Anong example na binigay niya? Well, binigyan din niya ang mali, ang kasalanan. You have heard, sabi niya, that it was said to our people in the past, do not commit murder. Huwag kang papatay. Pero mas pinalalim ni Jesus, mas dinitalye niya. Whoever gets angry with a brother or sister will have to face trial. Dinidetalye na ha. Ang kasalanan po ay hindi lang po na nagawa natin. Sabi nga ng isang pare, sin starts in the mind. Lumalabas sa bibig at sa kamay. Ibig sabihin, sa isip, sa salita, at sa gawa. Di ba? Sinasabi nga natin, every time magmimisa tayo. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Nang ibig sabihin, dinedetalye ni Jesus, pinopoint out niya sa atin, na ang kasalanan na ginawa natin ay may pinag-uugatan iyan. May pinagsimulan. May pinagsimulan. Ang pagpatay, pinag-uugatan ay ang anger or mapuot. Diba? Poot. Galit. Galit. Nagsisimula po dyan. Ang root cause ay galit. Mahalaga na alam natin ang tama at mali, alam natin ang mali at ang pinag-uugatan ng mali. At gustong-gusto ni Jesus na dito pa lang sa ugat, i-eliminate na. I-eliminate na. Dito pa lang, i-eliminate na ang kamalian. Actually, kung titingnan po natin, binibigyan tayo ni Jesus ng napakagandang solusyon sa ating ugnayan sa Diyos, sa mga problema sa ugnayan sa Diyos, at sa ugnayan sa kapwa-tao. Solusyon. Diba? And the best solution is always non-violence. Dialogue. Sabi nga dito, di ba? Pag naisip mo o naalala mo na may idwaan kayo ng kapatid mo, iwan mo muna yung iaalay mo. Puntahan mo siya, makipag-usap ka. Huwag kang makipag-usap na nasa husgado na kayo. Ngayon pa lang, ayusin mo na. Di ba? Gustong-gusto ni Jesus na meron tayong maayos na relasyon sa bawat isa. At sabi niya, saka ka magbalik loob sa akin, bumalik at mag-alay. When everything is fixed. He wants us to have a good relationship, each one of us. Pero ang problema, mahirap po gawin yan. Because of pride. Because of pride. Mahirap gawin yan. Kaya ang panalangin po natin,
na sa bawat problema natin, humingi tayo sa Diyos ng lakas na sana magkaroon tayo ng lakas na lumapit sa mga taong napinsala natin yung buhay, sa pamamagitan ng tsismis o ano-ano. Humingi sana tayo ng lakas sa Diyos. At nawa, bigyan tayo ng Diyos ng ganong lakas. Nang sa ganon, ang ating ugnayan sa bawat isa at sa Diyos ay maging maayos.